Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil sa hindi tugma ang isinumiti niyang State of Contribution and Expenditure o SOSE sa kanyang SALN, habang may ilang kontratista rin na nagdo-donate umano sa ilang kandidato noong 2022 elections ang pinagpapaliwanag ng komisyon. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Maghahaina ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y dahil sa hindi pagkakatugma umano ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE sa nagdaang 2025 midterm elections. Sa ulat ng COMELEC, lumalabas na nasa 112 million pesos ang nagastos ng senador sa kampanya. Mas mataas ito sa halos 52 million pesos na idineklara niya sa kanyang SALN. Ano ba ang paliwanag? Ano ang nakitang kadahilanan? At titingnan natin, babalansihin natin yung mga maipresentang ebidensya as against sa hawak namin dokumento, katulad din ng mga iba kung talagang dapat ba kami mag-file ng kaso o iset aside na lang sapagkat wala naman palang panggagaling yung kaso, yung alingas-ngas na ito. Paliwanag naman ni Marcoleta sa isang panayam, hiniling aniya ng ilang nag-donate sa kanyang kampanya na itago ang kanilang pagkakakilanlan kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa kanyang SOSE. Pero sabi naman ng poll body, dapat malinaw na nakatala sa SOSE ang lahat ng pinagmulan ng kontribusyon sa pangangampanya ng mga kandidato. Dapat yan dinideklara lahat, nilalatag lahat, para alam din kasi ano pang purpose ng publication? Ano pang purpose ng pagsasabit sa amin? Ano pang purpose ng pag-oath o pagpanunumpa kung meron din lang naman tayo hindi ilalagay doon? So gusto namin makita at para lang din maging basihan namin sa mga susunod na undertaking ng pagsasabit ng SOSE kung ano pa yung dapat na i-adjust ng Commission on Elections. Maaring maharap sa election offense, perjury at falsification of public documents sakaling mapatunayang may paglabag nga ang senadora. Samantala, nakatakda namang maglabas ng resolusyon ang komisyon sa mga susunod na linggo sa issue ng pagtanggap umano ng donasyon ni Senador Chis Escudero mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Center Waste Construction na isa sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Ito kasi ay case of first impression. Ano po ibig sabihin ng case of first impression? Wala pa po kasing ruling before. Wala pang interpretation before kahit ang Korte Suprema sa bagay na yan. Therefore, it is an open-ended question. It is a question of law. Kahit po siguro ordinaryong mamamayan natin, kahit nga po mga abogado na, kahit yung mga pagkatatalino na sa academe, sa legal, magkakaiba pa rin ang interpretasyon sa isang provision ng batas. Lalo pat hindi pa settled. Hinihintay din ng COMELEC ang paliwanag ng 27 kontratistang nag-donate umano sa mga kandidato noong 2022 elections. Malinaw kasi na maring ipinagbabawal sa batas ang pagbibigay ng donasyon ng mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno sa mga tumatakbong kandidato para maiwasan ang tinatawag na conflict of interest. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.